This video message is brought to you by Faithful Jesus Church, where everyone is a leader who loves God and leads sales. Ano naman ho ang kaibahan ng roller coaster sa train? I'm talking of the real train. Ang roller coaster po, sabi nila, exciting, paikot-ikot, pataas, pababa, at kung ano-ano pa, pero ganun din. Wala rin po itong destinasyon. Sisigaw ka lang nagsisigaw, mahihilo ka lang mahihilo, pero hanggang doon ka na lang. Kung saan ka nagsimula, doon ka rin matatapos. Pero ang train, kahit medyo boring dahil dire-diretso lang, but still, it will lead you to a certain destination. Yun ang taong imo, yung mga imo po ba tayong kasama dito? Mga tingnan-tingnan ng paligid, kung napapaligiran ka ng mga imo, yung mga imo ay para pong roller coaster. Taas baba ang emosyon, paikot-ikot ang emosyon, but that's it. They just get stuck. Doon lang at doon lamang po sila. Pero ang tao pong grateful, para po siyang train. Kahit ano po ang nangyayari sa kanyang paligid, diretso lang po siya. Yun pa rin po ang kanyang nararamdaman. Grateful pa rin siya. Thankful pa rin siya. Kaya naman, masasabi niya at mararanasan niya sa kanyang buhay, all is well. This message po is entitled, All is Well. This is still in the series of Overflow. Pag-usapan po natin ngayon kung paano po natin mararanasan yung pong pagre-restore ng ating Panginoon. And when I just say restore, ang ibig ko pong sabihin, kompleto ho. Because I believe that my God and the God that we are all worshiping this morning is the God who completely restores. All is well. Shout it out with me. All is well. And not just we wanted to say that God wants to make us whole. Gusto po talaga ng Diyos buuin ang ating buhay. Kumpletuhin ang ating buhay. And whatever it is na kulang, alam naman po natin lahat na ito ay matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoon. But throughout the process of restoration, pag sinabi po kasing restoration, yung mga nawawala sa'yo, babalik ng Panginoon ng higit pa. Throughout the process, yun po, may isang ugali ang Diyos na gusto niyang palaging makita sa atin. And that is the attitude of being grateful, and that is the attitude of being thankful. Pakisabi ho, grateful. Pakisabi po, thankful. I'd like to ask you, are you a thankful person? Are you a grateful person? Or are you a grouchy person? Kasi ho, tingnan ho ninyo, if you are that thankful person, makikita mo yung buhay mo eh. Hindi kung ano-anong nangyayari sa paligid mo, pero consistent ka. Ganun pa rin at ganun pa rin ang pakitungo mo sa buhay. Why? Because the situation is the one which is changing, but your attitude is just constant. You are thankful, you are still grateful. Pero sa tao na grouchy, konting pagbabago lang ng sitwasyon, mag-iimo na ho yan. Konting hindi lang nangyari yung inaasahan niya, napapadala na po siya ng sitwasyon. Kaya po, hindi po stable ang kanyang buhay and everything is not going to be well. But let me tell you this, if there's an attitude that God wants to see in each one of us, and that is the attitude of being thankful. Sabihin nga po natin, practicein natin, thank you. Sabihin nyo sa mga katabi nyo, sige, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, when was the last time that we really said that word, thank you? No? So let's talk about 3 things on how to experience restoration. Una ho, admission. Pangalawa ho, submission. At ang pangatlo ho is transmission. Ayan ha, madali na pong sauluhin yan. Admit, submit, transmit. Again, sa taas po, yung una,
Yung pangalawa ho, dito ho? At dito ho? Transmission. Pag-usapan po natin a story that happened in Luke chapter 17, verses 11 and 12. Now, on His way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. Ito po ay nangyari sa panahon na ang Panginoong Yesus ay nagpapakilala pa lamang bilang Diyos at bilang, manggagamot, bilang lahat na po ng kailangan ng mga tao. And He was going to a certain place, and verse 12 said, 10 men who had leprosy met Him, and they stood at a distance. Meron pong 10 tao na ketongin. Hindi ko po alam kung alam nila na darating ang Panginoon doon. But one thing is for sure, nagkatagpo sila ng Diyos. Not that near dahil hindi po tama sa kanila na ang tao pong may sakit ng ketong ay lumalapit sa maraming tao. And because Jesus was coming over, ang dami-dami pong tao na nasa likuran niya, naghahanap ng milagro, naghahanap ng significance ng buhay, ng mga kasagutan sa buhay. At ano po ang ginawa ng 10 ketongin na ito? Look at this one in verse 13. And they called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. And that leads us to the first point. Kung gusto po nating maging maayos ang lahat sa ating buhay, number 1 ho is very, very important, but not many of us do it, is the word admission. Ano nga po ang sabi tungkol sa admission? Aminin. Diba? Kung wala hong pag-amin, wala hong pag-usad na magaganap. At yan ho tayo magaling, ang galing-galing nating magtago. Bakit ho natin tinatago? Ba't hindi natin inaamin ang ating pangangailangan? Baka sabihin niya mahinang klase ako. Baka sabihin niya, nagre-reklamo ako. Baka sabihin niya, alam mo, hindi ko kaya. I'm just a small person. Pero nasa konteksto ho yan Ang sinasabi ho natin, when it comes to our God, wherein He knows everything, what He needs from us is one thing. We have to do admission. Kailangan po nating aminin sa Panginoon na kailangan natin siya. Kailangan po nating aminin sa Panginoon na Panginoon, hindi po okay. Panginoon, hindi po maayos. Gusto ko pong maayos ito. And the only way that God could put His hand on the situation is for us to do our first major part, and that is to admit. When was the last time that you really made a great confession, a great admission? Can you ask your seatmate, kailan ka umamin? Ano ang sagot niya? Kaya yung crush mo hindi mo nakatuluyan Napunta dun sa kaibigan mo na lagi na lang siyang binubulong, alam mo, crush ko talaga yan. Alam mo, pag college na ako, liligawan ko yan. Promise. Kaya ako nag-aayos kasi para dyan sa crush ko. Ayan, lagi mo kayo sa kanya ina-admit ano nangyari. Sila ang nagkatuluyan. Di ba, maraming kwentong ganun. Yung tulay, yun ang nakatuluyan. Gumaganon. Mukhang biktima kayo nun. That's the point. Napaka-importante ho sa pagsulong ng buhay na aminin mo ano ang nais mo, ano ang hindi ayos sa buhay mo na gusto mong ayusin. Because people cannot help you if you do not admit to them. And God, although He knows, bakit gusto niyang aminin natin? Lord, akala ko ba, Lord God, di alam mo? Bakit ko kailangan sabihin pa sa'yo? Bakit nga mo ba? Sige nga ako, kailangan ko ng sagot. Bakit gusto ng Diyos mag-admission pa? Bakit gusto ng Diyos aminin pa, ikumpisal pa, sabihin pa? Bakit? One word. Bakit? Kasi yun ang senyales na tayo ay nagpapakumbaba. And the humble will not be heard in the kingdom of heaven. No matter how religious you may be, no matter how, a tither you may be, if you are not going to admit
you're not going to say what you need, there's not going to be any miracle in your life. Tulak mo ulit ang seatmate mo, sabihin mo, aminin. Oo. Kasi yun eh. Turo ho yan sa swimming. Kapag may nalulunod, huwag mo munang sasagipin. Kasi nagpapapalag pa eh. Kasi pag nagpapapalag daw po yun, at tinulungan ng lifeguard, ano mangyayari? Yung lifeguard, kasamang ilulunod din. Pero pag yun na, nawawalan-wala na siya ng malat, di na pumapalag-palag, yun na ho yung time na pwede siyang tulungan. Tingnan mo sarili mo. Kasi wala kang mento, wala kang sinasabihan. Tinatago mo lang sa sarili mo, okay ba? May nangyayari ba? Ayaw mo magpasakop, ayaw mo mag-share. Bakit? Eh yung mentor ko nga, mas problemado pa kaysa sa akin. Hindi naman yun yung point eh. Ang point doon, pinapakita mo sa Diyos na, Diyos, kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng panalangin. Hindi ko kayang mag-isa. I need you. I need your people. Look at yourself. And from this day forth, why not try to admit and experience the change? Lamentations chapter 3 verse 40 says, let us examine our ways. Tagalog. Suriin. And test them. Ano ba yung test? Subukan. And let us return to the Lord. See? Parang ito ang nangyayari sa kanila ng time na yun eh. Anong sabi ng propeta Jeremiah? Sabi niya, ito gawin natin 3 bagay. Let us examine our ways. Suriin natin ano ba yung mali? Ano ba yung problema? Bakit hindi okay? Ano ba yung mga dahilan ng pag hindi okay? And test them. Kasi may masasabi ka, kasi naman kasi si ano kasi si ano kasi si ano kasi ganito Sa lahat ng nasuri mo, check mo. Alin doon ang tama? Alin doon ang dapat unahin? At ang sabi niya, matapos mong i-examine ang sarili mo, matapos mong suriin ang sarili mo, return to the Lord. Why is it important to return to the Lord? Kasi ang dami pong tao nag-examine. Ang dami pong tao nag-test. Palpak ako. Kasi bobo talaga ako Palpak ako kasi, alam mo, ganito talaga Wala talagang magagawa Pero nakalimutan nila yung ikatlong importanteng bagay na kailangan manumbalik sa Panginoon. Dahil kahit anong kakulangan mo, kahit anong kakapusan mo, kapag bumalik ka sa Panginoon, naandon ang kompletong kasagutan. Yun na naman ang iniintay ng Diyos magbalik tayo sa Kanya. Parang prodigal son the last week. We have to return to the Lord. Why? Because He has everything that we need. And He can do everything that we cannot do. Say it with me, examine. Next one, test. And the third one, return to the Lord. Sige nga ako, walang tinginan sa slide. Pakisabi sa seatmate. Yes. Where are you now in these 3 steps? Examine, test, and return to God. Now, pag nalaman mo na, Lord, di ako masaya. Feeling ko hindi talaga ako okay. Psalm 51 verse 12 says, restore to me the joy of my salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Alam niyo, wala naman taong walang problema Wala naman dito makakapagsabing kumpleto na siya na lahat ng kailangan niya nandyan Yun ang iniisip natin siguro pag nag-asawa ko, sasaya na ako. Siguro pag nakatapos na ako mag-aral, magiging okay na. Siguro pag, lahat na ng kayamaan na kailangan namin, okay na. It's not true. It is not true. Look at the verse that David said. He had everything that he need. Pero tingnan mo sabi niya, nagkaroon din ng panahon sa buhay niya na hungkag siya. Kaya sabi niya sa Panginoon, Panginoon, ayoko nito. Panginoon, hindi ako okay. Imagine a worshiper before the Lord, a king before the Lord, nagsasabi, umaamin. Kaya mahal na mahal ng Diyos si David Kasi hindi ho siya sinungaling.
Hindi mo siya sinungaling sa nararamdaman niya. Hindi katulad natin. Ang galing-galing nating mag-joke time. And look at what David said. Lord, hindi ako masaya. At hindi siya natapos nun. He returned to the Lord at ang sabi niya, Lord, restore to me the joy of my salvation. Kailan mo pinanalangin ito sa Panginoon? Panginoon, inaamin ko sa iyo, hindi ako masaya. Pero Panginoon, hindi ko alam kung bakit. Ano ba yung dahilan? Pero nananalangin ako, bumabalik ako sa iyo, Panginoon. Ibalik mo yung joy. Sasabihin ko sa iyo, ang daming snatcher ng joy. Sabihin mo sa katabi mo yan, ang daming snatcher ng joy. O kagabi lang ang saya-saya mo Ay, paggising mo lang kanina umaga, ang saya-saya natin diba? Tapos biglang nag-aaway kayong dalawa. O ano ng mukha mo? Nasimangot. Na-late ka pa nga dumating ngayon, diba? Bakit? Na-snatch ang joy mo. Bakit may conflict? Ang dami-daming nagsasnatch ng joy. But I have good news for you. Kahit maraming nagsasnatch ng joy, we have a big God who can restore joy the moment that you admit that you need joy right there and then. Pray to the Lord, Lord, hindi ako masaya. But I pray that you restore my joy. At ito pa ko yung pinag-pray niya, Lord, grant me a willing spirit. Bakit Tagalog nga ako sa katabi ko, anong ibig sabihin ng willing spirit? Huh? Anong kabaliktaran ng willing spirit? Pinipilit ko na lang. Diba? Lord, ayun na yun Alam mo kapatid, kapag wala kang joy, ang labas mo, bidyoke. Ano yung bidyoke? Lalagyan ng 5 piso para tumugtog. Hindi ka tulad ng pag may joy ka, lahat gagawin mo willingly. Tama? Kahit hindi ako patusan, gagawin ko yan. Kahit ano mangyari, kahit ano, pangit na mga sitwasyon, I will be willing. Why? Because you have the joy. And look at you. If you're not winning this morning, I tell you one big reason for that is because somebody has stolen your joy. But the reason why you are hearing this message today is because God loves you so much and He wants to restore your joy and eventually grant you a willing spirit. Can we clap our hands to the God who restores? And let me tell you that if you have the joy and if you have the willing spirit, I love the second part. It will sustain you. The situation may not be well. You know, you still need money. You are not yet healed. Your heart is still broken. But you know, kaya mo magpatuloy hanggang destiny mo. Why? Because you have the joy and you have the willing spirit. And God promised that He will sustain you. Amen. I cannot hear you out loud. Kaya tingnan nyo natin. I want you to do something this morning. Look at your past and compare. Diba? Yung mga una nagtatrabaho dito. Nung una naman natin trabaho, wala naman tayong utang, diba? Nung estudyante, dami natin utang. Pero nagtatrabaho ka na, yung unang sweldo mo sa'yo yun O, paligay mo na may utang ka sa nanay mo, pero yung mga susunod, wala kang utang bakit ngayon? Negative, pati ATM mo nakasanla. Ay, nalaman ko pala ka ng isang araw, pati passport pala sinasanla. Ganon! Di ba yung ATM sinasanla? Uy, ano pa bukas pa yung sweldo namin adjust na ngayon, wala pa O, ito yung ATM ko, ito yung PIN number ko. Pa-withdraw naman Nakasanla ang ATM. Kaya sabi ko sa mga teacher ko, tigilan na natin itong ATM na salary. Nagigimit siya ng mga tukso. Ay, nalaman-laman ko yung mga OFWs natin. Mangungutang sa kapwa domestic helper.
At sasabihin, uy, ito passport ko, o hindi ako makakauwi. Pero babayaran kita, promise, sige, hawakan mo yung passport ko. Nakasanda ang passport. Bakit? Because, we're not admitting that there is a problem. And after we have admitted, okay, ito yung mali. Tapos na. Maraming ganyan. Kahapon nga ito lang yung daan papunta dun sa car park, dun sa parking. Tapos, ito lang yung daan. Tapos may isa pang kabilang door. Sabi ko dun sa crew, pwede pa padaanin mo ko dito kasi, alam mo, may 3 akong kasamang bata. Ito yung pinakamalapit na way sa parking. Kesa iikot ako, ang lakas-lakas ng ulan, mababasa ako. Galing pa ako sa sakit. Pumunta sa manager. 2 minutes bago bumalik. Ay ma'am, sorry po talaga. Nakalak po talaga yan Alam ko, hindi ko naman sasabihin sa'yo kung hindi ko alam na nakalak, di ba? Ang sinasabi ko, hiramin yung susi, buksan lang sandali at isara. Bumalik ulit. Ma'am, sorry po talaga, sabi ko na po sa inyo, nakalak po talaga Inamin niyang mali. Inamin niyang sarado. Pero kaya hindi umaasenso, handun na lang hanggang sa pag-amin. Wala nang gagawin para baguhin. Siguhin mo katabi mo, ikaw yun Oo, maamin Bagsak talaga ako sa mate. Mahina talaga ako sa algebra. Last year pa yun Mag-e-exam ka na ulit this week, yung pa rin. Let us examine our ways. Let us test our ways and return to the Lord. Lord, ano pong gagawin? We have to admit. Kaya yung pong 10 ketongin, sabi nila, may ketong kami. Lord, tulungan mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Presto! Narinig ng Diyos ang magic word. Ay, salamat. Humingi rin ng tulong. Alam nyo, sorry po pero marami po sa mga may sakit, akala po nila, mapagpakumbaba sila, pero marami pong may sakit, yun ang ginagamit nila para makakuha ng atensyon. At yun pong ginagamit nila para mag-manipulate ng tao. Pero sa totoo, pag tinignan mo yung loob ng puso nila, wala na talaga silang desire and passion to be healed. Why? Because they have accepted that the situation is going to be like that forever. Bakla ako, period. Tomboy ako, period. Hindi mo period yun sa Panginoon. Lord, bakla ako. Panginoon, tomboy ako. Pero alam kong mali ito, Panginoon. Kaya bumabalik ako sa iyo. Inaamin ko, Lord, maawa ka. Baguhin mo ako. Ayusin mo ako. Dahil hindi naayos ang buhay, all will not become well at the end of admission. There's a next point, and that is submission. Look at what they did in verse 14. When he saw them, Jesus said, "Go, show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. Sabi ng Panginoong Hesus, okay, may sakit kayo. Hindi naman pinatungan ng Panginoon Ang sabi ng Panginoon, sige, magpakita kayo dun sa saserdote. Sino po ba ang saserdote? Ang saserdote, yung time na yon, ay mga tagapangaral ng Panginoon, mga representatives ng Panginoon para lumapit ang tao sa Diyos. At ang sabi ng Panginoong Hesus, nang pumunta sila, when they followed the instruction, they were cleansed. Pakitagalog, ang they were cleansed sa nasa likod. O nasa tabi. Sila ay, I cannot hear the word, luminis. Pero, gumaling na ba sila? Siguro, pwede. Pero walang sinabing Panginoon na gumaling na Ang sabi ng luminis, pwedeng, alam mo yon, yung iba natuyo, yung iba nabawasan, nawala yung kate, pwedeng ganun, diba? Iyon ang nangyari. Pero makikita nyo doon, as they submitted to the instruction of the Lord, something happened to them. I cannot hear you Malaki po ang aking paniwala na buhay ang salita ng Diyos.
na isang bahagi nito ang sundin mo, may isang bahagi ng milagro para sa buhay mo. Sundin mo ang kabuuan nito, may kabuuang milagro ang Panginoon sa buhay mo. Look at John 15 verses 10 to 11. If you keep my commands, this is Jesus speaking, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love, I have told you this, that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Can you see the relationship here? That the more we obey, the more joy we will experience. Si Jesus, maraming pagsubok. He is well. Why? Because His joy is complete. Hawakan ng seatmate, yugyugin mo siya, at sabihin mong kompletong kagalakan. Nakukuha niyo po bang ibig sabihin? Alam niyo ho, kung aasa ka lang sa takbo ng buhay, you will never be well. Kung titingin ka sa trending ng mga bagay-bagay, para kang roller coaster. Pero kung ikaw ay may pusong mapagpasalamat sa Panginoon, pusong nagsusuko ng mga issues mo sa Diyos, at handa ka rin sumunod sa sasabihin ng Panginoon sa iyo, I assure you, everything may not be well on the outside, but in your inside, in your heart of hearts, all is well. Could it be that one reason why everything is not well with you, and that your joy is not complete now, is because you have not fully obeyed the commands of the Lord. Hindi ka nagtatights. How can your joy be complete? Hindi ka nagpapatawad. How can your joy be complete? Yes, nag-worship ka, kaya may konting joy ka. Pag wala na worship, wala na. Are you there? Alam niyo, lahat ng inuutos ng Diyos, hindi naman para sa Kanya eh. May mapapala ba siya kung mag-tithes ka? Wala! Kaya naman ng Diyos supply ang pangangailangan ng church. Pero tayo may mapapala kapag nagka-load tayo sa Panginoon. Tayo may mapapala pag nagpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Every commandment of the Lord, tayo ang may unang napapala. Yugyugin mo seatmate mo at sabihin mong may mapapala ka. Look at what Jesus said in in the Old Testament, Isaiah 1:18 says, every day God is making an invitation. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. I love the first set of words. Come now. Ang Diyos pa nag-i-invite. Sabi ng Diyos, alam ko hindi ka okay. Ay, di ka, lapit ka sa akin. Ayusin natin to. Eh, ikaw pa yung ang yabang-yabang. Namamadali ako, busy ako eh. Eh, malilate na po ako eh. O sige, malilate ka pala eh. Malate kang masama ang itsura ng buhay mo. Hindi ka makagising na maaga. You cannot come now to the Lord. Now you're telling at the end of the day, bakit ang gulo ng buong maghapon ko? Because you failed to come to the Lord. You failed to submit yourself to the Lord. At ang sabi niya, ng Panginoong Yesus in the New Testament, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Para kanino to? Para kanino? Para sa atin. Sinungaling ba ang Diyos? Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng kapahingahan. Eh bakit aligaga ka? Mukha ka na zombing lumalakad. Hindi ako nakakain eh, hindi ako nakatulog. Bakit? Nag-aalala ako eh. Bakit? Pagod na kasi ako. Bakit? On the part of God, He did not fail. On our part, we failed. We did not submit our concerns to the Lord. We failed to come. And that is why we don't have rest.
Nakukuha niyo po ba? Kaya ho, hindi okay. Hindi okay. Hindi ako okay. Kaya nga, lumapit ka sa Panginoon. Hindi ako okay. Yun na yun. Kahit ilang sermon pa i-preach natin dito, kahit ilang YouTube pa yung mapalabas dito, walang mangyayari sa buhay mo. Mawawala lang yung masamang spirito ng ilang minuto, pero babalik din. Bakit? Kasi it's only to the coming to the Savior are we going to be submitted to the will of God, and everything is going to be well. Look at this one. God is sending us a daily invitation to come to Him. Look at this, Jeremiah 15:16. Can I invite you to please say the words with me? Let us say it all together. 1, 2, 3, go. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, Lord God Almighty. In other words, sinasabi dito, kapag sinabit mo ang sarili mo araw-araw sa salita ng Panginoon, anong resulta? Joy. Huwag kang magbasa ng Bible one day. Resulta, wala kang joy. Tingnan mo katabi mo, 1 linggo nang walang joy yan. Kasi hindi babasa ng Bible. It's really true. One day, subukan mong hindi ka mag-Bible. Sigurado ako, nanakaw ang joy mo. Look at the next verse. John 16:24. Submit in prayer. Oo nga, nagbabasa ka. Mabilis lang naman yan doon sa 1-year Bible reading ka doon. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive. Say it with me together. And your joy, how will your joy be complete? Ask. Thank you for 1 amen. Thank you for 10 amen. Amen! Posible kaya na kaya malungkot ka dahil matagal ka nang hindi humihingi sa Panginoon. Dahil napagod ka nang umasa. Dahil ayaw mo kamong lang mabigo. Kaya sera-sera na lang. Alam nyo, kalokohan yan. Sabi nila, paano pag humingi ka tapos hindi naman nangyari, di matidisappoint ka? Ang sagot ko sa'yo, paano kung humingi ka tapos nasagot? Oo nga no. Tulak mo ulit ang seatmate mo. Sabi mo, humingi ka kasi. Now I'm telling you, whenever 2 or more are gathered in the presence of God, God said, God said, God said, He is in our midst. Hindi kayo pumupunta para sa akin. Hindi kayo pumupunta para sa musicians o kay Pastor Toto. Pumupunta tayo para sa Panginoon. Kung pumupunta kayo for my joke time, your joy will not be complete. Dahil wala akong jokes ngayon. Now the point is, we come to the presence of the Lord because we ask, Lord, I want everything to be okay. Lord, hindi okay ang puso ko. Pero alam mo, congratulations sa'yo. Kahit hindi okay ang puso mo, nandito ka. Ibig sabihin, sinasabit mo ang sarili mo sa paggalaw ng ating Diyos. Now, many of us are, reading the Word of God. Many of us are really praying to the Lord. Pero may isa pa. Psalm 95 verse 1. Come, let us sing. What? Let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Bakit na tayo kakanta? Bakit na tayo kakanta, ha? Ano yun? Ano yung sa Tagalog? Kung malungkot ka, nag-pray ka na. Kung malungkot ka, nagbasa ka na, subukan mo to sing for joy. Sigaw mo sa katabi mo, sing for joy. Sing for joy. Oo, kaya yung iba sa atin, konting joy lang. Konting blessings lang. Hindi ka mag-overflow ng ganyan. You want joy? Come on, sing for joy. You want joy? Come on, ask in joy. You want joy? Come on, read for joy.
Read for joy. Ask in joy. And sing for joy. Mahina na naman. I cannot hear you all. Somebody say, I will sing for joy. I will sing for joy. Opo. Try that worship power. Try praising the Lord. Try reading the Word of God. Try asking for great things from the Lord. Subukan mo. At sabihin mo sa akin, if not, everything will be well with you. Let's go to the third one. Luke 17, verses 15 to 19. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. He was a Samaritan. Ilan po ang pinagaling ng Panginoon? 10. Ilan po ang bumalik? 1. 10? 1. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Alam ni Jesus pakiramdam lang nung isa, magaling na siya. Pero alam ni Jesus, hindi pa sila pinagaling. Ang ginawa lang ng Diyos sa kanila, nilinis. Are there? Ang ginawa lang ng Diyos, nilinis sila. Hindi sila nilayan. Sabi lang, magpakita kayo doon sa sacerdote. Yun lang Alam mo, ginawa ng isa? Bumalik. Nag-iiyak sa paanan. Salamat po, salamat po. Magaling na po ako. Pero may konti pang kate. Magaling na po ako. Magaling na po ako. Salamat po, salamat po. Sabi ni Jesus, di ba 10 yung nilinis? Bakit isa lang ang bumalik? Where are the other 9? Magaling magbilang ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magaling siya magbilang. Ang dami kaya ng tao. Malay ba naman ni Jesus, may pakialam pa ba siya kung ilan yung gumaling? At ilan tong bumabalik? Sa iba-ibang mga taong pinagaling, ang dami nun Nabilang niya. Alam ng Diyos. Umaasa ang Diyos. Mga kapatid, hindi totoo na walang pakialam ang Diyos sa'yo. Alam ng Diyos ang bawat galaw mo. Alam niya kung bumabalik ka para magpasalamat. Alam niya kung nalinis ka lang, hindi ka ba gumagaling. Alam ng Panginoon. And because He knows that, you can be comforted that healing is on its way. Mahina na naman ang pagdating. Gusto ko rin sabihin sa inyo, mga kapatid, na hindi lang kayo ang naghahanap. Likas yata sa taong nagmamahal yung naghahanap. Sige nga, magtaas ng kamay ang mga nagmamahal dito na hindi naghahanap. Naghahanap ka. Come on. Nasanay ka na lang. Na-deadman na lang pato yun Okay na ako. Pero sa loob-loob ng puso mo, naghahanap ka. Nagbigay ka Naghahanap ka. Pero bilib ako sa Diyos. I was asking, bakit ang tapang ng Diyos to ask, love me with all your heart. Love me with all your soul. Bring all your tithes. At tapang ni Lord. Dapat lang. Bakit? Ibibigay niya lahat sa atin. Binigay niya ang kanyang buktong na anak. Binigyan kanya ng kaligtasan. Binigyan kanya ng kapayapaan. Binigyan kanya ng kaginhawaan. Binigyan kanya ng katapangan. Binigyan kanya ng kalinisan. Binigyan kanya ng pamilya. Binigay niya sa iyo ang karangalan mo. Binigay niya sa iyo lahat. Kaya kung tutusin, may karapatan talaga siyang humingi. Pero siya yung unang nagbigay. Kaya gusto kong sabihin sa lahat, na pag minsan naman, yung mga tao na nagmamahal sa inyo, kahit konti lang, pahalagahan ninyo yung pagmamahal nila sa inyo. Kasi konting kibot nyo lang, konting
kaunting return lang, katulad nitong isang leper na to kay Jesus. Hindi mo alam kung gaano pa yung kayang ibalik ng taong yun sa iyo. Tama ba mga nanay? Tama ba mga tatay? Alam niyo, oks na oks lang naman ng tatay at nanay. Kahit di pansinin na anak ko yan eh. Kahit dinadabog-dabogan ako niya, anak ko yan, hindi ko yan matitiis eh. Pero, may isang pagkakataon, dinala ko ng siopaw. Aba, yan. Dinala ko ng siomay, pinicturean ko nga eh, minsan lang kasi ito eh. Naka-pray pa. May Instagram pa. Mga kababayan, ang alak first time. Ay, grabe. Baka iPad ang maipalit sa'yo. See? Gusto kong sabihin sa inyo na hindi lang kayo naghahanap sa Panginoon. Naghahanap siya. Ano sabi niya sa John 4? God is looking for one, for those who will worship Him in spirit and in truth. At pagka hinahanap mo, Lord, hinahanap ka din, Lord, ay, ayan ka pala, oh Lord, ito po ako, dyan pala kayo, ay, big time yan, blessings yan, ang tawag dyan, overflow. Amen. Are you there? Amen. Are you there? Yes. Sabi ni Lord, wala bang babalik? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Tagalog, nasaan yung Siyam? Wala pang ibang bumalik, ito lang isa. Hindi niya pinagalitan yung Siyam. Ano ginawa niya dun sa isa? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Alam mo sa isang taong na pagpapasalamat, wala pa siyang pera, mayaman na siya. May sakit siya, pero mapagpasalamat siya. Sa puso at puso niya, magaling na siya. Hindi pa bumabalik yung asawa niya, pero okay na yung puso niya. Sa puso at puso niya, okay na, restored na ang relasyon nila. Tulak mo ang katabi mo, sabihin mo, be thankful. Opo. And that leads us to the last point. Transmission. What does transmission mean? Ang ibig sabihin po nun, transmit. Padala. Padala. You know, God would issue a blessing to you, but that blessing will just be small for the meantime because it's a test. At kapag mapagpasalamat ka, yung maliit na yon, na pagkatiwalaan ka, sasabihin ko sa'yo, you have passed the test. Ang susunod, mas malaki na. And you're still grateful. Nag-transmit ka na naman ng gratitude sa Panginoon. Ang susunod doon, mas malaki na. And you're still grateful. Palitan kayo ng palitan ni Lord na hindi natatapos Sasabihin ni Lord, di ako magpapatalo sa'yo. Ang laki ng praises mo sa akin. Ito pa blessing. Oh Lord, grabe ka naman talaga. Oh Lord, ito pa praises ko sa'yo. Ay, batuhan kayo ng langit ng praises. Ewan ko kung sino ang unang marunong. Napakalaki ng room ng langit para sa mga papuri at pasasalamat. At palagay ko, wala isa man sa atin dito na sobra-sobra ang pasasalamat mo, masasabi mo. Kung tutusin, kulang pa. Pero sasabihin ko sa iyo, yung isang tao na to, na konti lang yung naayos, pero may mapagpasalamat na puso. Grabe, may bulutong pa, may ketong pa. Pero thank you Lord, I'm healed. That's faith. That's gratitude. Grabe, tinransmit niya sa langit, papuri. Grabe, tinransmit niya sa langit, pag-ibig. Grabe, tinransmit niya sa langit, pasasalamat. Kaya sabi ng Panginoon, yan ang totoong pinagaling. Yan ang totoong pinagpala. Kasi hindi pa man sa puso niya, yung kalooban niya, yung unang pinagaling ng Panginoon. Hindi mo ba napapansin? If your inside is okay, the outside will just follow after. But even though you have lots of money,
even though you have ministries, you have friends, but if your heart is not grateful, your heart is not thankful, all is still not well. I want you to tap your sister or brother and say to him, mula ngayon, practicein mong magpasalamat. Psalm 126 verses 1 to 3 says, when the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. Our mouths are filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Kailan po tayo nagkaroon ng pusong nagpapasalamat sa Panginoon? Because I'm telling you straight to your heart now, gratitude is the healthiest of all human emotions. That you're not going to be healthy. You are not going to be well. I'm telling you now. Kung hindi ka marunong magpasalamat sa maliliit na bagay na biyaya ng buhay. Kasi sigurado ako sa maliit, hindi ka mapagpasalamat. Pagdating ng malaki, hindi ka pa rin magpapasalamat. Very sure ka. Pero makikita mo yung attitude ng mga tao. Sick. Because you're not grateful. Hinahanap mo lagi yung wala. Hindi mo mapasalamatan kung ano yung meron. Ang bihira. Are you there? Grabe, nagreklamo kay teacher gano'n, nagreklamo ka kay teacher gano'n, nagreklamo ka sa lahat. Pero yung isang okay na teacher, hindi mo na pagpasalamatan. May ginawang mali sa'yo, fine. Pero marami naman siyang ginawang tama, right? Mga kapatid, I believe that this is one godly attitude that we have to let sink in our spirits. Let's be thankful to the Lord. Ephesians 2 verse 10 says, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Why did I put this verse? Ano sabi ng Panginoon kanina? Nasaan yung Siyam? Bakit isa lang yung bumalik para magpasalamat? Pero sabi ni Jesus, rise and shine. Go! Somebody shout it out, go! Ano po sabi niya? You're well. All is well. But you have to go. Ano ibig sabihin nun? Yung pag-ayos ng buhay mo is going to be a process. Go. Because your attitude is okay, everything will be okay. I've seen a lot of people who are like that. Makigising nyo naman ang katabi nyo, well na yan eh. Grabe, hanggang dito naririnig ko yung hagok niya eh. Ang bihirang buhay yan. Kayo natutulog ako sasalita. Be unfair. Joke lang po. Pero subukan lang natin ngayon. Kasi life is too short. Days are too short and limited. Pero pag sa puso mo, hindi mo na muna hinahanap yung wala at nagpapasalamat ka lang kung ano yung meron. Talagang nagpapasalamat ka sa meron. Sigurado ako, all will be well. At yung hindi pa well, paglakad mo papunta doon with that well attitude, all will be well. This morning, I want you to make an admission before the Lord. And if you have not been so honest with your mentor, I pray that you be honest. For all you know, sinusubukan ng Diyos. Kung kaya mo magpakita sa sacerdote, if you're willing to submit. And another thing,
Gusto kong sabihin sa inyo na ang Diyos, tinitingnan, naka-record ang mga sinasabi natin if we're grouchy or if we are grateful. Can we just bow down our heads for a while?